dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. So ngayon, pwede pa natin i-allege din yan na dahil 80 years old na si Tatay Digong, wala na dapat kulong. At yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan dun sa karapatan niya ng, anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anyos, pero si Tatay Digong ay nakakulong pa rin. So, ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa batas neto dahil kung may ganyan talaga, pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it violates yung equal protection of the law. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan, at ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay isang breaking news. Sa pamamagitan po ni dating spokesperson Harry Roque, mayroon po siyang nilabas na video, kaya panuorin po natin ng sabay-sabay at doon po gagawa tayo ng reaksyon. Pero bago yan, syempre hindi natin makalimutan na bumati ng isa magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po ay daktan kayo ng video na ito na nasa mabuti kayo at maayos kayong kalagayan. Kagaya ng sinasabi natin dito, panoorin natin yung ginawang video ni dating spokesperson Harry Roque para makita natin at doon tayo magbabase kung ano ang gagawin nating reaksyon. Kaya video, pa! Meron din mga nagsabi sa akin na mga taga Netherlands, itago natin siya sa pangalang gusto mo ba magpakilala? Dulce. Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. So ngayon, pwede pa natin i-allege din yan na dahil 80 years old na si Tatay Digong, wala na dapat kulong. At yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan dun sa karapatan niya ng, anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anyos, pero si Tatay Digong ay nakakulong pa rin. So, ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa batas neto dahil kung may ganyan talaga, pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it violates yung equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Eh bakit ang Dutch na 80 anyos hindi na po pwede makulong? Bakit si Tatay Digong nakakulong pa rin? So yan ay additional na karagdagan natin, no? Kaya nga po importante na makita ko si Tatay Digong. Ngayon, gagawa natin ng reaksyon tungkol dyan sa napanood nating video. Kagaya ng sinasabi ni Harry Roque, may batas pala daw dyan sa Netherlands na pag ang isang tao ay umabot na ng 80 ang kanyang edad, 80 taong gulang, ay hindi na siya pwedeng ikulong. Ngayon, ito yung good news dito, diba? Kung totoo at tama itong sinabi ni dating spokesperson Harry Roque, pasok dito ang Pangulong Duterte. Kasi kailan lang nag-celebrate siya ng kanyang ika-80 na kaarawan, diba? So ibig sabihin, pasok siya doon sa batas na ginawa dyan sa Netherlands. Pero ang sabi ni Harry Roque, kagaya ng napanood natin, syempre, i-verify niya pa ito sa pamahalaan ng Netherlands kung talagang may batas talaga na ganito. At kanyang ilalaban, pag halimbawa nagkaroon ng ganong batas, ilalaban niya na si Pangulong Duterte, makakapag-avail sapagkat, sa kagaya ng sinabi niya, kung yung taga Netherlands hindi na pwedeng ikulong pag umabot na sa taong 80, dapat ibigay din ito kay Pangulong Duterte. Yun ang sinasabi niya rito. Kaya sa mga DDS at sa mga supporters, sa taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, good news po ito. At syempre pa, hindi ito fake news kasi mismo napanood natin sa video na nanggaling mismo sa bibig ni dating spokesperson Harry Roque. Nakita nyo naman, napanood natin, siya nga, si dating spokesperson Harry Roque ang nagsalita tungkol dito sa batas na ito. At mayroon siyang kinausap dyan, hinihingi niya yung opinion kung talagang totoo ito, at syempre pa, kinausap niya kung pwedeng ilabas yung kanyang muka. Pero syempre, parang nahiya ito kaya hindi niya na inilabas. Pero gano'n pa man, i-verify niya pa din ito kung talagang totoo, at kung mangyari ngayon, mag-a-appeal sila at i-apply nila kay Pangulong Duterte. Syempre, 80 years old na kaya yung tao na yon, di ba?
So, ibig sabihin, pag nangyari yon, may iiyak. Marami ang iiyak. At syempre, maraming magbubunyi. Mas marami ang magbubunyi. Para sa akin ito ha, mas marami ang magbubunyi kaysa doon sa mga iiyak. Kamusta? Pag dumating ang araw na yun, kakamustahin natin yung mga vloggers sa kanila. Di ba? With that, maraming salamat sa suporta ninyo. At sana nakatulong itong video na inihain natin sa inyo ngayong araw na ito. At huwag kalilimutan na mag-subscribe para naman dumami tayo rito. At syempre, mag-comment kayo kung anong gusto ninyong ipaabot dyan. At shoutout sa lahat pala ng mga nagpapashoutout ha. Shoutout sa lahat. Alam na ninyo kung sino po kayo, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Shoutout po sa inyo. Pero ganoon naman, shoutout po sa inyo lahat, sa lahat ng mga viewers, subscribers natin na nanonood. Huwag po kayo magsasawa na sumuporta dito sa channel natin at abangan nyo po ang susunod natin mga video dito. Kagaya ng sinasabi natin na ito. Dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong hindi nag-iingat.